Good morning, good morning, good morning. What a beautiful morning. Nako, sa totoo lang, karamihan ng nag-comment ng ng yung mga galit na galit talaga sila. OA, bobo, tanga. Napakadaming mga masasakit na salita. Sino ka ba? Doktor ka ba? Ganyan ganyan. Alam mo, kung nag-base lang kayo doon sa pinaka-caption at hindi nyo naman talaga pinanood, kung nagre-rely lang kayo doon sa 20 seconds na video na nagre-react ako na nagagaganon ako at hindi nyo po tinapos yung video, hindi mo maunawaan at maiintindihan yung tunay na mensahe ko. Nakapin po siya dun sa videos ko. Dun nyo po makikita what is the reason behind kaya nag-react ako. Ngayon, ang sabi nila, kasi iba kasi yung sinasabi mo na severe na. Siya naman kasi sinasabi lang ganyan-ganyan. Alam mo, nutritionist, dietitian, hindi po talaga sila nagpapatanggal. Even mga RN, registered nurse, hindi, sa meal plan nila talagang merong rice. Hindi talaga yan mawawala. Pero base sa mga doktor na nag-explain, na nagme-mentor sa akin, hindi mo pwedeng pagsabayin ang halaman at saka karne, because kahit naman i-research ninyo, ang mga halaman ay mataas ang anti-nutrients na hindi mo talaga siya pwedeng isabay sa pagkain ng karne. May mga explanation na ako yan, tagal ko na nagbablog pero kapag talagang severe na at chronic na talaga, dito na talaga papasok yung complete elimination, which is hindi talaga, wala, sabi ko nga, ulitin ko na naman, wala talaga sa mga, sa vocabulary o dictionary ng mga nutritious dietitian, RN o ano pa man yung magagaling sa medical field. Hindi talaga sila papayag, hindi talaga sila papayag na alisin ang kanin. Pero kung pinanood nyo yung video o kaya nag-observe kayo, hindi po ako tatagal ng ganito. At mapapansin mo sa comment section kung saan nag-viral yung kay Makalintal, maraming negative at marami ding mga positibo. Ibig sabihin ba binayaran kayo mga yon, mga troll ba yung mga yon at positive mag-comment? Hindi. Ibig sabihin, may mga tao nagpapatunay na nagkaroon ng magandang resulta yung ginagawang meat-based diet. May magandang resulta. Pero syempre, hindi nga sabi one diet mag-fit para sa lahat. Pero kailangan nyo maunawaan na kapag hindi nyo na naunawaan yung tinatawag na anti-nutrients na hindi pwedeng isabay sa pagkain ng karne, imposible na talaga. Sapagkat even yung mismong may sakit, even tatay ko na may malalang health condition din, at sinubukan niyang bumalik ng mga ilang araw lang sa karne, wala na, bloated na siya, bumabalik na uli yung mga nararamdaman niya, na which is nawala na nung inalis niya yung pagkain ng kanin. Paano ngayon? Yun nga yung mahirap kasi walang parang hirap paniwalaan ng mga dalubhasa ng mga doktor to complete elimination. Yan. Kaya yung mismo nga may sakit pagbalagyan natin, sige, kwento kinukwento ko na nga. Kung walang sense, wala nga ito sa labas nga ito sa pangkaraniwang impormasyon na nakikinig ninyo. Yun talaga ang totoo.
Kaya nung sinimulan ko po ito, tingnan mo ha, nung nag-vlog ako, total 1,000 followers. Nung binlog ko, isipin mo, 2,000 ang nag-follow agad sa loob lang ng isang araw dahil lang dun sa simpleng impormasyon. At nagpapasalamat sila na nanindigan ako at nagsalita ako sa mga ganyang klaseng doktor. Kasi anong sabi niya? Hindi porket alisin mo yung kanin magiging healthy ka na. No. Di ba? Sabi mo, pag inalis mo yung kanin magiging healthy ka na. Kapag inalis mo talaga yung kanin, at ipapalit mo talaga yung karne na ruminant animals, which is yun talaga yung nakatulong sa community namin. Ilan lang ba naman ang member ng community namin? Community itinayo ko, 3,700 members. Konting-konti lang yun. Ba't sila nandun pa rin hanggang ngayon? Bakit hanggang ngayon marami mang natisod but still bumabalik pa rin sila dun sa way of eating na itinuturo natin? Saka dami na, kalamak na yan sa social media. Kayo lang talaga ang sarado ang kaisipan patungkol sa meat-based diet at ayaw na ayaw niyong subukan. Sabi ko nga, ulit-ulit ko mga ipaliwanag na teka, babangga ko to. Ulit-ulit ko mang ipaliwanag na karamihan lang ng sumubok ay yung mga chronic na, severe na. Kaya ikaw na healthy ka pa sa tingin mo, di ba? Na okay ka ba? Hindi, kainin mo lang ng kainin. Sabi ko nga, mga lolo't lola naman natin nabuhay naman ng 90, di ba? 98, namatay, di ba? But very adaptive. Pero tingnan mong mabuti. Nabuhay nga sila, pero mataas ang porsyento ng mga katandaan na namatay sila. Bakit? Basag ang tailbone, basag ang hips, sobrang rupok ng buto. At isa sa pinaka numero unong dahilan dyan, takot kasi tayong kumain ng karne. Yun ang totoo. Takot talaga. Even si Dr. Willie Ong nagsalita na sa kanyang mga follower. Nagsorry siya to the public na mali ang itinuturo niya. Na kahit siya, nung siya ipumunta sa Singapore, na-shock siya na volume ng karne ang literal na pinapakain sa kanya. Ay doktor na yun ha, yung nagpapatunay ha. Ngayon buhay pa rin siya. May small amount na gulay at volume na karne. So anyway, ito sinasangat ko lang talaga. At sa inyo na yan, it's up to you kung ano ang paniniwalaan ninyo. God bless.